It's now time for Brigada Love Stories. Your true-to-life stories of love on Brigada Love Lines with John Erickson. Hello and welcome to Brigada Love Stories, a special segment of Brigada Love Lines, where we feature letter senders who are sharing their love stories. And now, here is our featured love story for today. Dear John, tawagin mo na lang ako sa pangalang Roland, 29 years old at isa akong pharmacist from Bulacan. Hindi ako katangkaran at lalong-lalo na hindi rin ako kagwapuhan. In short, I am just an average guy. I've learned about your program dito sa pharmacy na pinapasukan ko. Maghapon kasing nakatutok sa inyo ang aming radyo. At nagiging seryoso ang lahat kapag magsisimula na ang iyong programa. John, simula ng halos araw-araw kong napapakinggan ang mga love stories na binabasa nyo sa inyong programa, ay tumatak na sa aking isipan na balang araw ay makakapagsulat din ako ng aking kwento. At sana ay mabasa mo rin ito sa iyong programa. Hindi mayaman ang pamilya namin, John. Tama lang na 3 beses kaming nakakakain sa isang araw. Bago ako pumasok sa school ay nagtatrabaho muna ako para makaipon at makatulong na rin sa gastusin sa bahay. Ang nanay at tatay ko ay parehong walang trabaho. Ang tito ko lamang ang nagpapaaral sa akin at ang ate ko. Nakatira ako sa bahay ng tito ko noon, until I decided to work as a student assistant in our school para naman hindi nakakahiya sa kanila. Ako na lang ang pag-asa ng mga magulang ko para makaahon kami sa kahirapan. John, hindi ko natikman ang luho kagaya ng mga luho ng mga naging kaklase ko noon. Inggit na inggit ako sa kanila, John, dahil lahat ng gusto nila ay nakukuha nila. Ako lang ang walang cellphone noon. Isa akong NGSB noon, John. No girlfriend since birth. Ayoko munang makipag-girlfriend dahil baka hindi ko mapagsabay ang pag-aaral ko at ang aking pakikipag-girlfriend. At yun din ang pinakabilin sa akin ng nanay ko dahil tanging ako na lang daw ang kanilang pag-asa para makaahon kami sa kahirapan sa buhay. John, sisimulan ko ang aking kwento nang magkaroon kami ng 3-day Summer Integration and Leaders Congress ang mga officers sa Laguna. Isa ako sa mga ipinadala ng school namin. At sa unang araw ay doon ko nakita ang isang simpleng babae. Pero makulit dahil nakita ko kung paano niya pakisamahan ang kanyang mga co-officers. Iba siya sa lahat ng mga babae, John. Hindi kagandahan ngunit may sense of humor at friendly. Isa rin siya sa mga officers pero hindi ko alam ang pangalan niya dahil magkaiba ang organization namin. Habang nagse-selfie ang mga kasama ko, ako naman ay nakatitig lang sa kanyang napakaamong mukha. I wanted to know more about her, John, dahil torpe ako noon. Nag-isip ako ng paraan kung paano ko makukuha ang kanyang pangalan. Una, inalam ko muna kung sa anong organization siya at kung anong year at course niya. At nang malaman ko na ang mga yon, ay mabilis akong pumunta sa registration booth. Nagkunwari ako na hindi pa ako nakaregister. Pero ang totoo ay hinahanap ko lamang ang pangalan niya. John, sa wakas ay nakita ko rin ang pangalan niya at kasama pa ang kanyang phone number. Her name is Arian. Nagdalawang isip pa ako noon kung kukunin ko rin ang number niya.
Sa bagay, kahit kunin ko man ang number niya ay hindi ko naman siya matetext dahil wala nga akong cellphone. Pero hindi ako nakatiis dyan. I memorized her number. It was 8:30 p.m. after taking our dinner. We went to our designated rooms. Around 9 p.m., lights off na dahil maaga pa ang call time namin kinabukasan. Hindi ako makatulog dyan. Nag-iisip pa rin ako ng paraan para makilala ko siya personally. Mga 3 a.m. na yata ako nakatulog. At 5:30 a.m. pa lang ay gising na ako dahil sa excited ako na makita siya. Second day na noon pero hindi ko pa rin siya nakikita at nakakausap. Nawawalan na ako ng pag-asa dyan. It was already 7 a.m. Nang sa wakas ay nakita ko rin siya na kumakain ng breakfast kasama ang kanyang mga co-officers. Kumuha ako ng pagkain at umupo kami sa tabi ng kanilang table. At humarap pa ako sa kanya para mapagmasdan kong mabuti ang kanyang mukha. After breakfast, habang pabalik ako ng kwarto namin, swerte naman na nakasabay ko siya sa hallway. At sa hindi ko inaasahan ay dun ko lang nalaman na magkatabi lang pala ang kwarto namin. I smiled at her, John, but she just ignored me. Parang napahiya pa ako sa ginawa ko. Pero hindi ko naman masyadong dinibdib yun, John. Labas-pasok ako noon sa kwarto namin dahil baka bigla din siyang lumabas. Ewan ko ba kung bakit ako nagkakaganoon dyan. Pakiramdam ko ng mga oras na yon ay gusto ko siyang laging nakikita. Hello, yeah, it's been a while. Not much. How about you? I'm not sure why I called. I guess I really just wanted to talk to you. And I was thinking maybe later on we could get together for a while. It's been such a long time and I really do miss your smile. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life, but there's a warm wind blowing the stars around, and I'd really love to see you tonight. John, nang tawagan na kami ng student council para sa susunod na activity, ay sinadya kong magpaiwan sa mga kasama ko at nakisabay ako sa grupo ni Arian. John, para akong tanga sa ginawa ko ng mga oras na yon at sumabay pa ako sa grupo ni Arian kahit hindi ko sila kilala. Wala akong imik noon at wala rin akong alam sabihin sa kanila. Basta't ang alam ko ay nakatingin lamang ako sa kanya. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung paano niya ako mapapansin. Kaya't nilakasan ko ang loob ko na tumabi sa kanila. Hanggang sa magkaroon ako ng pagkakataon na makipagkilala sa kanya. Ipinakilala ko ang aking sarili at ganoon din siya. She said na siya raw si Arian at sabay abot ng kanyang kamay. Tanong naman ako ng tanong sa kanya kahit alam ko naman ang kanyang mga sagot dahil gusto ko lamang na makapag-usap kami. Medyo masungit si Arian, John. Hindi ko makuha ang kanyang atensyon kaya hindi ko alam kung paano ako magpapakilala sa kanya ng maayos. Our first activity was team building. They grouped us into 5 and fortunately, naging kagrupo ko si Arian. At doon ko sinimulan ang pagpapakilala sa kanya. Kinalimutan ko muna ang pagiging torpe ko dyan. Wala akong inatupag kundi ang kausapin siya ng kausapin kahit minsan ay wala ng kwenta ang mga sinasabi ko sa kanya. Naglaro kami at doon kami nagkasundo. Masayang-masaya ako dyan ng mga oras na yon. Pagkatapos ng team building namin ay kinuha ko ang kanyang number
kahit na alam ko na ito at memorized ko pa. Diyan, sa sobrang kasayahan ko ay tila nakalimutan ko na ang mahigpit na pinagbibilin sa akin ng nanay ko na pag-aaral muna ang atupagin ko bago ang pakikipag-girlfriend. Pero naisip ko na wala pa naman kaming relasyon at nag-iilusyon pa lamang naman ako. At isa pa ay magkaibigan lang naman kami. Wala naman akong balak na ligawan siya at kung meron man ay pagkatapos na lamang siguro ng graduation ko. John, it was our third day. 6:00 pa lamang ng umaga ay gising na ako at inayos ko na rin ang mga gamit ko dahil last day na namin yon. Maya-maya ay naisipan kong maglakad-lakad sa labas hanggang sa makita ko ang isang souvenir shop. Balak ko sanang ibili ng pasalubong ang aking ina noon. Pumasok ako at nagtingin-tingin ng mga pwedeng bilhin. Pagdating ko sa mga accessory items, laking tuwa ko nang makita ko doon si Arian. Hindi na ako nakatiis at lumapit ako sa kanya at tinanong ko kung ano ang magandang ibigay sa isang babae. Itinuro niya ang bracelet at binili ko naman. Pagkatapos noon ay nagsimba kaming lahat bago umuwi. Hindi matawaran ang kaligayahang naramdaman ko noon, John, dahil nakatabi ko pa mismo si Arian sa misa, kaya't magkahalong kaba at tuwa ang naramdaman ko. And when we sing the Lord's Prayer, that was the first time na mahawakan ko ang kanyang kamay, John. Halos ayoko nang bitawan ng kanyang kamay ng mga sandaling yon. Wish ko lang sana ay puro the Lord's Prayer na lang ang inaawit para nang sa gayon ay hindi ko na bitawan ang kanyang kamay. Minsan madarama mo, kaibigan, ng problema. Minsan mahihirapan ka at masasabing di ko na kaya. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumpungan, o di kaya ako'y tawagin. Malalaman mong kahit kailan hawak kamay, di kita iwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan minsan. Pagkatapos ng Mass, John, ay ibinigay ko ang bracelet sa kanya. Nagulat siya dahil akala niya ay ibibigay ko ito sa aking girlfriend. Kaya't natawa ako at sinabi ko na wala naman akong girlfriend. Sinabi ko pa sa kanya na kapag isinuot niya yon, it means friends na kami. Habang nasa school bus kami ay napaisip ako kung paano ko siya matetext kung wala naman akong cellphone. Anyway, if there's a will, there's a way, ika nga. Pagdating sa bahay ng tito ko, John, sinubukan kong makitext sa pinsan ko para masabihan si Arian na nasa bahay na ako. John, simula noon ay naging malapit na kami ni Arian. Lumalim pa ang pagkakaibigan namin. Mas naging close kami at mas naging komportable sa isa't isa. One day, we talked about her past relationship. She told me about her painful experience with her ex-boyfriend. Niloko pala siya ng kanyang ex at sinaktan ng paulit-ulit. 1 month pa lang sila mula nang sila ay magkahiwalay. It means nasa moving on process pa lamang siya. Nakikita ko sa kanyang mga mata na nasasaktan pa rin siya
dahil sa nangyari sa kanila. Habang nagkukwento siya ay hinawakan ko ang kanyang balikat. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na sabihin sa kanya na bilang isang kaibigan, simula ngayon ay hindi na siya masasaktan. Lahat ng naging pagkukulang ng kanyang ex ay pupunuan ko without asking anything in return. At hindi ako magdidemand na gustuhin o mahalin niya ako. Gusto ko lang na matulungan ko siya para makapag-move on sa lalaking yon. Ewan ko ba dyan kung bakit nasabi kong bigla sa kanya ang mga bagay na yon. Pagkatapos kong sabihin sa kanya ang mga bagay na yon dyan, ay medyo napayakap siya sa akin. Masayang masaya naman ako nang niyakap niya ako dyan. That's why, from there, I gave Aryan what she deserves. Time, attention, efforts, and love. Every day, gumagawa ako ng paraan para ma-text ko siya at makausap. And every day, I make her feel that she deserves to be happy and to be loved. Her happiness matters more than anything else, John. Masaya ako kapag napapasaya ko siya. Sa sobrang saya ko ay nakalimutan ko na ang pangako ko sa aking ina. Then, after 2 months, kinausap ko siyang muli tungkol sa kanyang ex, and she told me that she finally moved on. Natuwa ako sa nalaman ko dyan. Sa mismong araw na yon ay sinabi ko ang totoong nararamdaman ko na matagal ko na siyang gusto. Inamin ko rin ang ginawa kong paraan noon para makilala siya nung summer integration namin. Pero medyo nagtampo pa nga siya dahil akala niya ay sinetap o pinagtripan ko lamang siya. I explained to her that it was not my intention to fool her, John. Sinabi ko sa kanya kung paano, ano at kung sino ako noon ay pareho lamang sa kung sino at ano ako ngayon. Walang nagbago sa akin. John, sinabi niya na hindi pa raw siya ready kahit nakamove on na siya sa kanyang ex. Takot na daw siyang magmahal, baka masaktan lamang daw siyang muli. John, sinabi niya na ayaw na raw niyang maranasan pang muli ang naranasan niya noon. Nauunawaan ko siya, John, at nirespeto ko ang kanyang desisyon. Gayunpaman ay hindi pa rin nagbabago ang pagtingin ko sa kanya. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. John, madalas akong tanungin ni Aryan kung bakit ko raw siya nagustuhan. Hindi naman daw siya kagandahan. Sinabi ko sa kanya na hindi naman ang itsura ang minahal ko sa kanya. Minahal ko siya dahil alam kong mabuti siyang tao. Minahal ko rin pati ang kanyang mga kapintasan at kahinaan. Ako man ay may takot din, John. Wala pa kasi akong karanasan sa pakikipagrelasyon. Naisip ko rin na hindi kami bagay dahil
Mahirap lamang kami, samantalang sila ay may kaya rin sa buhay. Pero sa kabila ng lahat ng ito, John, ay ipinagpatuloy ko pa rin ang panliligaw at panunuyo kay Arian. I promised to her that I will love her unconditionally. I will love her just the way she is, and I will do everything just to make her happy, John. Walang araw na hindi ko ipinaramdam kay Arian ang pagmamahal na karapat-dapat para sa kanya. John, hindi nagtagal at dumating din ang araw na pinakahihintay ko. Dahil makalipas lamang ang ilang buwan, ay sinagot na niya ako at naging official na ang relasyon namin ni Arian. Sobrang saya ko noon, John. Since may klase na kami noon, madalas na kaming magkita ni Arian. Inspired ako noon sa aking pag-aaral dahil sa kanya. Medyo mahirap nga lang ang sitwasyon namin dahil pareho naming tinatago ang aming relasyon. Halos parehas kasi kaming pinagbabawalan na makipagrelasyon noon. Pero sa kabila noon ay itinuloy pa rin namin ang aming relasyon, John. Ngunit sa isang relasyon ay hindi rin maiiwasan ang mga pagsubok. Mga problema na susubok sa pagmamahalan naming dalawa. Hanggang sa nalaman na ng mga magulang ko ang relasyon namin ni Arian. Galit na galit ang aking ina sa akin, John. Dahil baka daw mapabayaan ko ang aking pag-aaral. Nangako kasi ako sa kanya na hindi muna ako makikipag-girlfriend. Nauunawaan ko si mama noon, John. Kaya naman kinausap ko siya at sinabi na hindi ko naman magagawang pabayaan ang aking pag-aaral. Sinabi ko rin sa kanya na isa si Arian sa mga inspirasyon ko sa aking pag-aaral. Subalit hindi ako pinakinggan ng aking ina, John. Lalo lamang siyang nagalit sa akin at binantaan ako na kapag nakipagkita pa raw ako muli kay Arian ay patitigilan na niya ako sa pag-aaral. Ang hirap ng sitwasyon namin noon ni Arian. Masakit sa akin ang suwayin ang aking ina. Pero masakit din naman ang iwan na lang si Arian dahil nangako din ako sa kanya. At isa pa ay mahal na mahal ko si Arian. Kaya't hirap na hirap ako at gulong-gulo. Hindi ko alam kung sino ang pipiliin ko. John, natuto akong magsinungaling sa aking ina. Sa kabila ng kanyang pagtutol sa amin, ay ipinagpatuloy ko pa rin ang pakikipagkita kay Arian. Wala na akong pakialam noon kung mahuli pa kami at patigilin na ako sa aking pag-aaral. Ang tanging mahalaga lamang sa akin noon ay ang makasama ko si Arian. Pero hindi nagtagal, John, ay nahuli rin kami ng aking ina sa simbahan. Doon ay ipinahiya niya kami ni Arian. Awang-awa ako kay Arian noon, John, kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi sa kanya ng aking ina. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you. Ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we share the laughter and the pain, and even share the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now, 'cause there's just an empty space. There's nothing left here to remind me, just the memory of your face. So take a look at me now, but there's
just an empty space, and you coming back to me is against the odds, and that's what I've got to face. Pag-uwi namin sa bahay dyan, ay pinagsabihan din niya ako ng mga masasakit na salita. Wala daw akong kwentang anak. Hanggang sa hambalusin niya ako. Yon ang unang pagkakataon na saktan ako ng aking ina dyan. Sa sobrang sakit ay nakasagot ako sa kanya. Dahil sa sobrang galit niya sa akin ay hindi ko inaasahan na aatakihin siya sa puso. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yon. Agad namin siyang isinugod sa ospital. Takot na takot ako ng mga sandaling yon dyan. Nagigilty ako sa aking nagawa. Hinding-hindi ko mapapatawad ang aking sarili kapag may nangyaring masama sa aking ina. Galit na galit sa akin ang aking mga kapatid dyan. Kulang na lang ay itakwil nila ako. At nasaktan pa ako ng tatay ko sa sobrang sama ng loob. Puot, galit, sakit, at pagsisisi ang naramdaman ko ng mga oras na yon dyan. Kaya't nung araw ding yon ay nakipaghiwalay ako kay Arian kahit masakit sa aking kalooban. Galit na galit ako sa sarili ko dyan dahil parehong mahal ko sa buhay ang nasaktan ko. Mahal na mahal ko silang dalawa dyan, pero kinailangan kong bitawan si Arian alang-alang sa aking ina. Alam kong balang araw ay mauunawaan din ako ni Arian. Diyan, hindi ko inaasahan na aabot sa hindi maganda ang lahat. Dahil lalong lumala ang kondisyon ng aking ina. Hindi ko talaga inaasahan na ganito ang sasapitin ng aking ina. Nagpumilit ako na kausapin siya dyan. Awang-awa ako sa kanya at sising-sisi sa mga nagawa ko. Wala akong ginawa kundi ang magdasal ng magdasal na sana ay makaligtas siya at humaba pa ang kanyang buhay. Humingi ako ng tawad sa kanya dyan. Hanggang sa dumating ang kinatatakutan ko dyan. Binawian na ng buhay ang aking ina. Sobra-sobrang sakit ang naramdaman ko nang mawala ang aking ina dyan. Halos mabaliw ako sa mga nangyari dahil alam kong ako ang naging dahilan ng kanyang maagang pagpanaw. Galit na galit sa akin ang aking mga kapatid at ang aking ama. Sinisi nila ako sa kanyang pagkamatay. Kaya torture ang mga naranasan ko noon dyan. One day, nang hindi ko na makayanan ang lahat, ay nagtangka akong magpakamatay para matakasan ang sobrang bigat ng aking dinadala. Pero napigilan ako ng isa kong kapatid. Simula noon, ay unti-unting nawala ang galit nila sa akin. Naipaliwanag din nila sa akin na hindi ko daw dapat ginawa yon dahil malaki ang pananagutan ko sa kabilang buhay. Kaya't unti-unti ay naliwanagan ako dyan. Lumipas pa ang mga araw sa tulong ng aking mga kapatid at ng aking ama ay naibalik muli sa dati ang aking kalagayan. Sa kabila ng lahat ay itinuloy ko pa rin ang aking mga pangarap. Diyan, ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral tulad ng ipinangako ko noon sa aking ina. Nagsilbing inspirasyon sa akin ang mga ipinangako ko sa kanya diyan. You know our love was meant to be the kind of love to last forever. And I want you here with me from tonight until the end of time. You should know
Makalipas ang ilang taon ay nakagraduate na rin ako dyan. At hindi rin nagtagal ay nakapagtrabaho ako sa isang pharmacy dito sa aming lugar. Masayang masaya na ako dyan sa kabila ng katotohanan na wala na ang aking ina. Kung nasaan man siya ngayon, ay alam kong masaya siya para sa akin. At sana ay napatawad na niya ako sa aking mga nagawa. Diyan, makalipas ang halos 1 taon, muling nag-cruise ang landas namin ni Arian. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, ay nagkita kami sa isang okasyon. Doon ay nakapag-usap kami at napatawad na rin niya ako sa pakikipaghiwalay ko sa kanya noon. Nauunawaan daw niya ang mga nangyari sa akin noon, kaya't huwag daw akong mag-alala. Huli na rin daw nang mabalitaan niya ang nangyari sa aking ina. Kaya't hindi nagtagal ay muli kaming nagkaayos ni Arian. Nagsimula kaming muli dyan at doon ay unti-unti naming nasimulan ang aming mga pangarap. Sa pagkakataong yon ay wala nang naging hadlang pa sa amin ni Arian. Maging ang aking mga kapatid at ang aking ama ay natuwa rin sa muling pag-iibigan namin ni Arian. Hindi raw sana dapat nangyari ang lahat noon kung nagtiwala lamang sila sa akin noon na makakapagtapos ako ng aking pag-aaral. Kaya't naging magaan na sa aking kalooban ang lahat-lahat dyan. Napakabait talaga ng Panginoon. Hindi niya kami pinabayaan. Alam ko na nauunawaan din ako ng aking mahal na ina sa kabilang buhay. After 2 years dyan, ay niyaya ko nang magpakasal si Arian at bumuo ng sarili naming pamilya. Kaya't ikinasal din kami ni Arian sa simbahan. Unti-unti ay natutupad ko na ang aking mga pangarap. Kung nabubuhay lamang sana ang aking ina, ay makikita niya na unti-unti kong natutupad ang aming mga pangarap. I'm sure nasaan man si mama ngayon ay masaya na rin siya para sa akin. Maswerte pa rin ako dyan dahil sa kabila ng mga naranasan kong ito sa aking buhay ay naging maayos pa rin ang lahat. I'm so thankful to God dahil hindi niya rin ako pinabayaan pagkatapos ng lahat ng mga nangyari sa akin. Diyan, dito na nagtatapos ang kwento ng pag-ibig namin ni Arian. Sana'y nakapagbigay aral ang aming kwento, lalo na sa mga katulad kong nag-aaral pa lamang noon at sa mga magulang na rin. Bilang mga anak, sana'y matuto rin tayong makinig sa ating mga magulang. At para naman sa ibang mga magulang, sana'y magkaroon din sila ng tiwala sa kanilang mga anak. All I can say is, everything happens for a reason. Don't rush things because God will give everything you need in His time. Thank you so much for reading my letter, John. May God bless you and more power to your special program, Brigada Love Lines. Sincerely yours, Roland of Bulacan. You told me everything and everything you're giving me, I'll always keep it inside.